Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So merong pinapa-react sa akin paranormal 'to mga men, yung mga hindi okay lang kung manonood kayo pero kung hindi kayo sanay sa content ko na paranormal, di okay rin lang. Now, ito yung video. Wait lang ha. Sa Hello sa inyong lahat. So ito yung video. Ito ay tungkol kay Tito Yo TV. Yung pulang bahay daw sa Cavite, abandoned house daw, haunted, 'di ba? Actually napuntahan na ito nila Sir Just Clint, Aga si Ching, nila Sir Ramon, 'di ba, yung nag-aano sila. So panoorin natin 'tong video. So doon na tayo sa mismong may pangyayari Di umano daw kasi itong bahay na to ay may tikbalang daw diyan. Yun yung rumor eh. May tikbalang tapos pinuntahan na ng mga ghost hunters. Pinuntahan din niya ni Ponggoy na nameke sila ng video dyan, yung may kamay. Naalala niyo yun? Tapos, inamin niya din bandang huli. Dahil may experiment daw siya na kagaguhan. Anyway, ito ay team nila Tito Yo TV. Subscribe kayo dito ha. Mukhang interesting naman yung mga videos niya. Ito in-upload ng 2 days ago. Tayo. Yeah, Mami, basta, any thoughts? Pwedeng magpapatayo ako ng itlog dito sa banda. sige, kung sa tingin natin Oo, na ikutin muna natin yan. pwede mag-ikot muna. Ikot tayo. What do you mean magpapatayo ng itlog? Magpapatayo ng itlog. Yan guys. Ganito yung klase ng CR dito. So, dala na po namin yung itlog para alamin namin kung saan dito pumupesto yung sinasabi nila na may kapre ba, o tikbalang, o may tiyanak. So, ito po yung itlog ng manok. Wag, galing tumatayo So, dito namamalagi yung sinasabi nilang pwedeng elemento. Siguro dahil nasa bandang bintana, natatanaw at malapit. Ano yun, dahil tumayo yung itlog? Yun ba yun? I mean, hindi, tatanungin ko lang ano yung connection ng tumayo ang itlog? Para, hindi, ano yung significance nun? Pag tumayo yung itlog. Kasi sa totoo lang, ako iniisip ko may trickery yung nirab mo. Kasi round yung surface nun, di ba? Kapag nirab mo yon, pwede kasing makatulong yon para madali mo mapatayo yung itlog eh. Pero I don't know, ano pa rin ano tawag dito? Malupit pa rin yung nangyari. Alam ko mahirap patayuin yan eh. Kasi parang team building namin dati, ganyan din ginagawa sa amin. Pero yung trick doon, alam ko, lalagyan ng salt, ng asin. Pero itong sa kanya walang asin eh. Pero siguro nandun yung trick doon sa kakaskasin mo muna. Para mag-flat yung surface. Try ko nga yan, bibili ako itlog. Pero anyway, pa rin malupit na hirap yun eh, yung patayuin yung itlog. Pero ang tanong ko kasi, anong significance nun? Sino ang nagpapatayo ng itlog na yon? Ano yun? Pinapatayo ng kapre? Ganun ba? Din to sa parang ilog na sinasabi. Kasi syempre, pag may ilog, pag narinig nating may ilog, may mga elemento. Kasi yan yung malamig na lugar para sa kanila. So, yun po. So, dito meron yan. So, pwede natin gamitan ng device kung meron. Yan. O ayaw, umiilaw po. Meron po. Dito sa pinupwesto na itlog, meron po. Dahil
Hindi eh. I mean, ganito no, gumagamit din kasi kami ng EMF reader. Kaya lang, pag hawak-hawak mo kasi ang EMF reader, prone kasi sa contamination yan eh. Nagko-contaminate sa EMF reader? Pwedeng kasi may dala-dala kang cellphone. Pwedeng may dala-dala kang camera, yung sa mga camera nyo, sa ilaw nyo. Kaya ang maganda dyan, iiwan mo dapat yung EMF reader dyan. Titingnan mo kung papalo. Para siguradong walang ano. Pero kung idideklara mo, ayan o, meron o, dahil pwede naman, ano, at some cases, pwede naman. Kaya lang, para maalis lang yung pagdududa, bitawan mo na lang dyan. Hayaan mo siyang kusang pumalo. 'Di ba? Kasi kapag hawak mo 'yan, pwedeng contaminated ka eh. Pero pwede naman 'yan, ano, as long as na mami-make sure nyo sa amin na hindi false reading 'yan. Paano magiging false reading? Yun nga, mali mo may cellphone kang dala-dala or yung cameras nyo, 'di ba? Pwede. Yan. O ayaw, umiilaw pa. Tsaka pwede rin kasing mamaya itong pader na to, merong source ng kuryente dyan. Pwede din. I-make sure nyo muna, yung bahay ba ay walang kuryente? Putol na ba ang kuryente nito? Marami kasing factor yan eh. Ang malalaman mong medyo compelling, hindi ko sinasabing legit ano. Kasi pag legit, sure na sure ka ng totoo eh. Yung compelling lang, ang compelling dyan kasi kapag kinakausap mo, nagre-respond siya. Papaluin mo ako nandito ka. On command. Marami ng beses nangyari sa amin yan eh. Pero hindi ko sinasabing paranormal yun ha. Compelling lang kasi. Pag ganun. Pero pag ganyan, yung simpleng pumalo, lalo na pag constant pa, tamo ha? Meron pa. Dito sa pinupwesto ng itlog, meron pa. Constant na ganyan, tapos hindi pa siya full scale. Pwede kasing natural source of ano lang yan eh, EMF yan eh. Yan guys, oh. Hindi, wala. So, legit pa. Ayaw sa akin. Sabi Hindi eh. na itlog. Maring dyan sa pwesto kasi na yan, pag constant at hindi nawawala, kasi tandaan nyo ano, ayon kay Professor Jaime Licauco, yung parapsychologist, ang energy na dala-dala ng multo ay hindi naglalast. Nauubos yun. Na kung ang tagal mo na, 30 seconds ka nang nandyan na hindi pa rin namamatay yan, baka natural source lang ng EMF yan. Kasi supposed to be, mawawala na yan eh. After 30 seconds, mawawala yung reading yan eh. Kasi wala namang multo makakapag-produce ng sobrang tagal. Unless na lang kung may kuryente dyan, ano, talagang hindi bababa yung reading. Pero, ganyan. Tapos, kalahati pa, no? Hindi pa siya full scale. For me, no? Hindi siya paranormal. Meron. So, alam ko kasi, kaya gusto niya sa akin kasi ako yung tumatawag sa kanila. Dahil alam nila na may kakayahan po ako magtawag. Sa pagkakataon na to, gagamit tayo ngayon ng music box. Ito Yan. yung box na pag merong masasense na mga enerhiya na pwedeng espiritu o elemento, tutunog to. Kahit gaano pa to kumbaga, basta meron siyang na-sense. Ibig sabihin, pag tumunog siya, positive na meron. Motion sensor. I-explain nyo maigi, ano, yung music box kasi motion sensor yan. Pag may dumaan sa harap niyan, tutunog. Yan ang, kung ako ang tatanungin, mas reliable kasi ang, ang REM pad eh. Kumpara dito. Dito kasi kailangan ma-prove mo na walang dumaan sa harap ng sensor. Kasi ang sensor kasi ng music box, cone yan eh. Papaganon eh. Pwede kasing dahil halimbawa ito yung music box, yung mic ko, no?
'Di ba? Ito yung mic ko. Ang sensor niyan pa-cone, papaganyan. So, ang ine-expect siguro nila pag sa mismong harap, pero kahit dito sa gilid yan, pag tinamaan ka ng sensor na ganun, tutunog yan. Unlike yung REM pad kasi, kailangan talagang ma-break mo yung barrier ng dome ng EMF nun eh. Pero pwede rin pikein kasi ang REM pad sa walkie-talkie. Ito kasi, pwede kasing mamaya gamu-gamo yung umano sa harap niyan or damo na gumalaw. 'Di ba? Pero tingnan natin. Dito sa paligid. At ngayon, ilagay natin to, yung music box na to, sa part na to, at magkakaroon tayo ng pagtawag. Ayan. Yun na yung manok. Bumangon na yung manok. Ito naman guys, ito naman yung... Ayan. Yun na yung manok. Bumangon na yung pagtawag. Ayan. Yun na yung manok. Bumangon na yung manok. Ano manok? Ito naman guys, ito naman yung isang device na ginagamit naman din natin sa pagkapag-communicate. Yung box na to ay sobrang sensitive din na pag meron siyang nakuwang energy malapit dito. I do suggest, pero I do appreciate bago nyo gamitin, yan ang madalas namin nakakalimutan eh. Pagka gagamit kami kailangan talaga ine-explain, ito maganda ito. Ine-explain niya muna para naiintindihan ng tao kung ano yung nangyayari. Kaya lang, aralin dapat na maigi kung ano ba talaga kung paano nagtitrigger. 'Di ba? Kasi kung sinasabi mo lang na pag may na-detect, paano siya na-detect? Pag may dumaan sa harap ng sensor. Ayan, katulad yung REM pad, may dome kasi na binubugay ng EMF eh. Pag na-disrupt yan ng kahit anong may energy, tutunog yan. 'Di ba? Pero maganda ito, ini-explain niya muna yung device bago gamitin. Mag-respond yung box na to. At pag magsiset up kayo niyan, dapat all accounted for kayo. Nakikita lahat kayo dapat sa camera para ma-make sure na walang may hawak na pwedeng pan-trigger dyan katulad nung two-way radio. Kasi alam niyo na, 'di ba, ang unang pagdating sa paranormal, ang unang pagdududa ng mga tao dapat ang aalisin nyo. Kasi alam nyo, 'di ba, na ano na tayo eh. Kapag ikaw ay nag-ghost hunt, na stereotype na tayo na scripted. Yun dapat ang aalisin yung pagdududa ng mga tao. Sinet up na namin ang aming mga dalang devices dito upang malaman namin kung talagang meron bang nagpaparamdam dito sa loob. Sa pagkakataon na to, ay nilatag na namin yung mga devices dito sa may loob ng bahay. Makikita nyo dyan. Sino yung nasa gitna? Tinatanong ko lang Kami nag-iwan ng ball na isa rin na ginagamit na Yan naman, yung pang ito, yung bola na yan, yung cut ball na yan. Ano ako dyan eh. Skeptic ako dun eh. Kasi kahit wala naman gumagalaw talaga kasi. Umiilaw kasi talaga yon. May design flaw kasi yung cut ball eh. Na-explain ko na yan sa mga ibang video ko dati. Pero pwede naman, no? Given the right, circumstance. ng ball na isa rin na ginagamit na pang-detect kung meron man tayo makikita ng mga mararamdaman dito ng mga entity. Sa part na to nag-iwan. Dapat ini-explain eh, hindi. Sorry akong mareklamo. Dapat specific explanation kung paano niya madidetect. Ang bola, 'di ba, supposed to be pag na-uga kasi yan, iilaw yan eh. So kailangan ugain ng multo yan bago yan umilaw. Tayo. Tapos sa likod natin yung ating music box. So pag merong mga na-detect ng mga device na to, magre-react yung mga yan. So ngayon, kakausapin natin sila at kung gusto ba nila na tayo ay makausap yung mga sinasabi na meron dito sa loob na pulang bahay dito sa may
Cavite. At kasama ko ngayon uli si Dina, ang isa sa ating subscriber na gusto ma-experience yung ganitong klase na paranormal Sina, Dyna? activity. At syempre, Ay, good. Pwede ka sumama sa amin, yung mga subscribers. ating gabay na si Mami Francesca. Dito ba sa lugar na to, may mga talagang nakatirang mga iba't ibang nilalang kagaya ng kapare, tikbalang or tiyanak ang sinasabi nilang naririnig nila dito. Sana. Yan, maganda. Very good. Na nakikita lahat ng anggulo para ma-make sure na wala talagang. May katotohanan. Pati sana yung yung dami ko reklamo, yung range dapat nito, yung sa harap, makikita na talagang wala dapat na masasagap. Napatayo namin ito. Sa pagkakataon na ito ay patuloy pa rin ang aming pagtawag sa mga elemento o espiritu na maaaring naninirahan dito. Mga ilang minuto na rin ang nakalipas sa aming ginagawa pero wala pa rin kami masagap o wala pa rin kami maramdaman kung talaga bang meron dito sa loob ng bahay. Pwede bang patunugin? Suggestion uli. Tanggalin yung background music. Tanggalin yung para ma-feel din namin na na alam mo yon, na kasama nyo kami. Kasi pag ganyan, di ba, sayang, paano kung may marinig na boses dyan? Tapos naririnig namin yung background music. Di ba? Pag mga ganito, sana mas magandang walang Sa aming ilang ulit na pagkatanong, wala pa rin kaming makuwang sagot. Marami po ba kayong naninirahan? May maganda sign yun. Ibig sabihin, legit itong mga to. Kahit Legit sa way nila. Sa Dahil kung peke to, may gumalaw na dyan. pagkakataon na ito, isinubukan ni Dina na siya ang magtanong at ito ang nangyari. Panoorin niyong mabuti. Ito yung sinasabi ko, yung sensor kasi nito, cone yan. Pwede kasi ito, damay ito si ate sa range nung sensor. Kasi hugis kabaong to, di ba? Ito kasi yan. Ito yung ganyan kasi ang sensor ng music box, papaganyan. So damay ito. Tamo, nung tumunog yung music box, gumalaw siya Gumalaw si ate na nandun Diba? Ito nakatayo dito. Bagamat hindi naman nila sinasadya, no? Pero sa akin, debunked ito. Kasi nasa range si ate nung nasa edge siya nung sensor Ang sensor, papaganyan, no? Pa-straight ito, tapos ito papaganyan. Pa-cone yan So, nung umalis si ate, tumunog. Panoorin niyong mabuti. Di ba? Sabay na sabay sa pag-alis niya Siya yung nag-trigger nun. Yun yung narinig mo. Pumasok. pumasok na siya. Okay, natin sa akin. So, Kung nandito kayo ngayon, pwede niyo bang ulitin yung tunog na ginawa niyo kanina? May mga device kami nagkalat dito ngayon sa Background music, sir. kwarto, sa may kusina. So, ano yung susunod na resolution nito? Tutunog pa ba uli yung MF. May ilaw siya. May ilaw siya dito. May ilaw. Baseline yan Kasi ang dami yung ilaw dyan. Baka may cellphone pa kayong dala. Lalo na yung microphone pa sa nyo.
No, hindi naman kayo namimeke, pero Kay mami lang umiilaw yung EMF. Sa'yo umiilaw. Kung ginawa ko kung ba't may ilaw ba sa akin, hindi sa akin umiilaw EMF. Sabi-sabihin, baka ikaw yung gusto makausap, hindi ako. baseline Sa'yo yun eh. talaga. Sa kanya umiilaw eh. Lumalapit Sa akin kasi yung camera nyo rin. Nadidetect din yung camera. Dapat ginawa ko. Pero pag sa kanya, umiilaw. Hindi, masyadong maliit yun para ideklara mong paranormal eh. Yung pitik na ganon. Lalo na kung kumpul-kumpul kayo. Yung iba kasi sa inyo may dalang cellphone. Marami kasing factor eh. Kaya talagang para maging compelling yung resulta ng EM, binibitawan talaga dapat yan eh. I know, no, mahirap din naman kasi alisin yung personal bias. Kahit ako din naman, pag ako nag-ghost hunting din, kahit explainable, pwede ko i-assume na totoo. Kasi nga ako yung nagpe-perform. Pero pag ganito na ikaw yung nag-audit ng video, ano siya eh, nasisilip mo na meron siyang explanation. Pero inuulit ko, hindi naman sila namimeke. 'Di ba? Mga false positive lang yung nakukuha. Kung papatayin ba namin yung ilaw na meron dito sa loob, Pupula, paparamdam ka ba sa amin pag pinatayin namin yung ilaw dito, baka kasi naiilang ka kasi may ilaw. Masyadong weak yan. Gusto mo patayin ko yung ilaw? Sige. Pwede bang patayin namin na ilaw? Oo daw. Para manahimik ka? Sino manahimik yung ano? Sige, patay natin. Isa lang. Baka masyadong madaling pagdalawa. Hindi yan. Para hindi ka mahiya sa amin. May mga devices kami dito na pwede mong lapitan. Pag nilapitan mo yung ilaw o yung mga gamit namin dito sa loob, magre-respond yan. Pwede ako magtanong? Yung mga nangyayari sa loob. Diba? Ang nadidetect kasi yung ano eh. So, ano na yun debunk ng tuluyan. Tuloy na ano ko. Gumalaw uli sila dun eh. Doon sa part na yun eh, tamo ha. Diba ito yung unang gumalaw. Ang ilan sa aming kasamahan Tamo ha. ay nagsisimula na din makaramdam Ay, saan na ba yun? Dito yun yung pinatay ilaw, di ba? Tumunog uli yung music box nung dumaan siya doon sa range. Tingnan namin yung ilaw ngayon para hindi ka mahiya sa amin. Tamo ha. Ito. Lapitan. Pupunta dito yung isa, tutunog Yung yan. ilaw o yung mga gamit namin dito sa loob, magre-respond yan. Pwede ako magtanong? Tamo ha. Yung mga nangyayari Di ba? Pumupunta siya sa range nung music box eh. Nakita niyo yun, yung isang kasamahan nila, ito lalaki yata to oh. Tamo ha. magtanong? Nasa edge, Yung mga nangyayari di ba? Nasa edge kasi ng ng motion detector 'yon. bahay na po. So, para sa akin debunked 'yun ha. maraming nakaranas na mga kakaibang pangyayari sa pulang bahay na ito mula sa mga yabag sa gabi hanggang sa mga anino. Yung mga espiritu narito ngayon, maaari mo mapatunayan na narito ka sa pamamagitan ng pagpapailaw ng kahit ano o pagpapatunog ng kahit anong device na meron kami ngayon. Malugod ka namin tinatanong. Pag umalis to si ate. At wala kaming masamang balak sa iyo. Narito kami para bisitahin ka na. At alahin ka ng isang panalangin. Pag umalis to. Habang patuloy ang aming ginagawa, ang ilan sa aming kasamahan ay nagsisimula na din makaramdam ng mga kababalaghan at nagsimula na din malobat ang isa sa kamerang ginagamit namin. Yan pwede 'yun, pwede naman na yun. Kasi sumisip-sip ng energy 'yun eh. Madilim. CR, parang halos talaga wala nang gumagamit. Dayan. Uy, ano yun? Ano nararamdaman? Ano? Nangyari? Nangyari? Ano yan? Wow, iPhone yung cellphone ni ate oh. Ay,
Nangyari? Oh, iPhone, no? Ano yan? Di ba? Oo. Baka yung kanina parang maingay. Kanina narinig. Kanina dito. Voice over na ito sa vlog natin. Ito yung pagtatawas, ano, yung titingnan nila kung ano yung papel yata. Ayun na naman yung itlog. Mamito camera mo sa akin ng papakita. Sa akin, ano, skeptic talaga ako dyan sa pagtatawas. Kasi pwedeng paredolya yan eh. Kita ko na. Ayan. Pero, ayan. Mukha ko. Ayan. Tikba lang. Tikba lang. Tingin, tingin, tingin. Pwede siyang kabayo. Ayan ang mukha. Ang linaw niya, no? Isang maliwanag na mukha ko. Tikba lang. Totoo. Yung sinasabi nilang may tikba lang dito. So, kasi tumayo din ang itlog eh. Tumayo itlog. Tingin. Isa pa. So, gagawa pa ulit tayo sa takas. Hindi naman pinakita eh. Galing ano, napapatayo yung itlog. Doon ako bilib eh. Tingin. So, hindi naniniwala yung iba, yung iba naniniwala. So, tiyanak po, habang tumatagal, lumilinaw po yung itsura. Ano So, yun ano siya? ang inyong nakikita diyan? Yung mga kasama namin, kayo. Wala eh, nabigyan na ng ano eh, nabigyan mo na ng psychological priming eh, kung anong dapat makita eh. Siyempre, nasabi mo, tiyanak ito. Hahanapin namin tuloy yung tiyanak. Ako nga, nakita ko na agad yung mata, yung bibig, di ba? Kasi na psychological priming mo na. Sa atin. po. Ano Ako, Isa, gawa pa tayo ng dalawa. Di ba may dalawa ka? Yes. Sige, gawa pa tayo ng dalawa. Scratch mo yun. hindi no. Ay, wag yung ano ng kamay. Saglit lang. Paredolya yun eh. Diyan na lang ulit. Mukha. Hindi ko maintindihan. Ang ingay ng background, men. Mukha ng babae. Pag inikot... Kabayo po. Hindi lang kabayo ang nakikita ko. Isang engkanto. Isang engkantong Kulit yung sound eh, no? Every time na natayo yung itlog. inahayop. Sunog. Yung tagal mo kasi ating ginaganon eh. Siyempre, masusunog talaga yun. Pero, sinusunog niya, ayaw niya. Tama na nga yan. Ano ba? Anong gagawin dyan? Wait lang ha. Okay, game. Okay na. Tamas ka. Ganito siya. Lion, yung ano, yung bola. Ah, kinikilabutan ako. Ay, Ang itim mo.
Alisin ko na sila ah. Dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari, ay napagdesisyon na namin na tapusin ang ritual na aming ginagawa at umalis na sa lugar na to. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kung hindi kami kasi Ay, subscribe kayo ha. Ito yung ano ko, yung masasabi ko. Hindi naman sila namimeke. I mean, punong-puno lang ng ng personal bias yung video. At the same time, puro false reading. Galit kayo sa akin. Hindi, yun naman talaga eh. Tapos, maganda na sana alisin na yung background music pagka ganun. Gusto rin naming ma-feel na kasama nyo kami. Pagka ganun. Anyway, hindi kayo, kung maniniwala kayo, kung aawayin nyo ko na totoo para, di go ahead, di ba? Ako sinasabi ko lang naman yung observations ko eh. So, yun lang po muna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.